with the Word of God, mga kapatid. Okay, sabi po ng Psalm 73, verse 26, verse 25, sabi po dito ni David o ni Asa, "Whom have I in heaven but you? But there is nothing on earth that I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." Napakaganda po nitong mga katagang ito, mga kapatid. Alam niyo po ang background nito. Yung worship leader po ni David, muntik na po siyang madupilas o mahulog dahil nagkakaroon siya ng inggit sa mga tao sa paligid niya. Bakit itong taong ito, hindi naman Kristiyano, hindi naman malapit sa Panginoon, ay pinoprosper? No? Bakit ito ay maganda ang kalalagayan, pero malayo siya sa Panginoon? Parang yung mga nasa paligid niya, nagdala sa kanya ng kabulagan or tinatawag na deception. Pero ang maganda po dito, pagdating po sa bandang huli, nagkaroon siya ng realization. Na itong lahat pa lang ito ay mga pansamantalang mga bagay lang. There is one thing who is very important, and that is my relationship with God. Amen? Ito po yung sinasabi ni David dito, mga kapatid. Sabi, "Whom have I in heaven but you? And there's nothing on earth that I desire besides you." It is really a wonderful desire na ang gusto niya lamang sa buhay niya ay walang iba kundi ang Panginoon at maranasan niya ang Panginoon. What is your desire today? Bumaba ang gasolina? No? What is your desire today? No? Magkaroon ng magandang bakasyon dahil napakainit? No? What is your desire today? Matapos yung mga bayarin. No? We have many desires. Hindi ko talaga mawaiiwasan niya. Gusto natin to, especially to our family, to our needs, to our situations. But the very important thing na dapat ay gustuhin natin ay maranasan lagi si Lord. Amen? Whatever situations we may have, because God, the Holy Spirit, is in us, tayong mga Christians, lagi tayo mag-desire na maranasan si Lord. Kasi sabi niya, "My flesh and my heart may fail." Ganong karaming beses na bumagsak tayo. Our flesh, our heart fail. No? Kasi nga may mga sitwasyon na dumating, nandumo tayo, nanghina tayo, nabagabag tayo, nag-alala tayo, natakot tayo. That is a normal thing para po sa ating mga tao. Kasi tao tayo eh. No? May mga situations tayo, may mga kahinaan tayo, may mga dumarating sa buhay talaga natin, hindi natin kaya. Right? But the good thing is, sabi po dito, "My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." Amen? That is one thing na meron tayo mga mananampalataya. That the Lord is our portion, our strength, the strength of our heart sa ating buhay. At hindi lamang po yan hanggang dito lang. Hanggang langit na po itong relasyon natin sa Panginoon. Amen? Amen. And that is a wonderful truth na dapat ay lagi nating i-meditate. Kasi marami talagang mangyayari sa buhay po natin. Ito nga lang, madami na talagang nayayanig, natatakot, nag-aalala. Mawawalan ba tayo ng gasolina dito sa Pilipinas? Magba-brown out ba tayo? Diba? Lataas ba ang bilihin? Well, God is still God. And God is sovereign. God is in control. Sa lahat ng panahon ng buhay natin. Lahat naman nangyayaring to, it will come to pass. Lilipas din po yan. Yung COVID nga, napagtagumpayan natin eh. Ito gas lang. Diba?
Mahalaga may tubig tayo. Mahirap pag ang tubig ang mawala. Ang ano kasi, ang kuryente, kaya natin gawa ng paraan. Pero above all, tandaan po natin, kagaya po ng declaration ni Asa po dito, ulitin ko po, sabi, whom have I in heaven but you? Isa lang ang pinakananais ko, ikaw lang, Lord. Wala nang iba. And there's nothing on earth that I desire besides you. Sana ito yung prayer natin palagi. Iiwan tayo ng maraming mga sitwasyon darating, but still you desire God in your life. Amen? Because He is the one who can give you strength. He is the one that will not fail you. He is the one who is always with you. Amen? And I hope these short verses, mga kapatid, encourage us, enlighten us, and refreshes us today. Tayo po tayong lahat. So, again po, wala po tayong, ayun, meron na, praise God. Dito lang wala. So, may copy na po tayo ng kanta. So, pakisabi sa iyong katabi, kapatid, na miss kita. Yan. Pakitingnan yung katabi nyo, nasa likod, nasa harap, pakibate. Mahalaga po yung pagbating yan. Mahalaga yung mga pagbating yan. So, before we sing a song to the Lord, mag-pray po muna tayo, mga kapatid. Panginoon po namin, Lord, na marami ka pang gagawin sa buhay po namin. Let your presence and power flows in our hearts, in our lives, Lord God. Panginoon, sa lugar po ito, wala kaming ibang gustong itaas, kundi ang pangalan mo lamang, aming Panginoong Jesus. Kaya Panginoon, tuloy nga po, we acknowledge your presence in this place. Be glorified, be magnified, be exalted, Lord Jesus, in this place. And thank you, Lord, for everything that you have done. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Hello po. It is good to be in the house of the Lord. So let us prepare our hearts para handa natin yung puso natin para sa worship natin.
Let us continue to worship. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi raw ang kasama, pagkalan niya. Kahit kailan, di ka nakulang, iyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit ay suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan ikaw kulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay narito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nakulang, iyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. In Christ alone, my hope is found. He is my life, my strength, my song. His cornerstone, His solid ground. Filled to the
Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground His body lay, light of the world by darkness slain. The words before the glorious day, out from the grave He rose again. And as He stands in victory, He serves us lost His name on me. For I am His, and He is mine, bought with the precious blood of Christ. Guilt in life, No fear in death, this is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand. Till He returns or calls me home, here in the power of Christ I stand. Till He returns and calls me home, here in the power of Christ I stand. Yes, Lord God. so Lord God, part of evil, Lord God. We thank you, Lord God, for the sacrifice of the cross, Lord God. We pray, Lord God, that you give us your abounding grace, Lord God, and the words of wisdom as we listen to the word of God. And thank you, Lord God. This is our prayer. In Jesus' name. Asa si ano sa dito? Kuya ate? Praise God. Song ito. Okay, praise the Lord. Napakaganda po ng ating mga papuring awit. Amen? Yung last song po natin, napakaganda ako. Isa sa favorite song ko yan ay In Christ Alone. Napaka-theological, biblical, yung mga bawat points ng lyrics niya. At yun yung dapat talaga nating naintindihan, mga kapatid. No? It focuses especially on the death, resurrection of the Lord Jesus Christ. And it's really very important doctrine po sa ating lahat about the resurrection of the Lord Jesus Christ. And this week, we will celebrate the Holy Week or remembering this coming Sunday, yung Easter Sunday nga daw po. Though hindi naman talaga taon-taon namamatay sila. No? Nakagawian lang natin, especially in our country, yung paggunita ng Semana Santa, which is especially sa ating mga Christians, napakahalaga po nito that we always remember what the Lord has done in our lives. Amen? Kasi yun po yung nagpapasariwa sa atin, nagpapalalim sa atin, at hindi sa atin mag-aalis sa presensya ni Lord, lalo na kapag marami tayong mga struggles. That's why this coming Friday ay wala po tayong Bible study. Pero meron tayong papanoorin. may film showing po tayo. Manonood po tayo. Tapos konting parang snacks and then explanation ng film natin. Hindi ko po i-announce ko ano po yung panood. So if you are available this Friday, mga kapatid, Biyernes Santo po yun. Pero kung may lakad naman kayo, wala po problema. Ano po?
wala po problema. So anyway, mag-aaral na po tayo ng salita po ng Panginoon. Praise God! Natapos na po yung isang linggo and nag-celebrate po tayo ng 4th year anniversary kahapon. Palakpakan po natin. Ano Sunday pa na kahapon? Palakpakan po natin ng Panginoon na ang dami po natin ng Sunday, ang dami po natin pinaptize ng Sunday, at makakatanggap po kayo ng certificate sa mga kahit nung first year anniversary natin, matatanggap niyo po yung certificate niyo, ginagawa na po. Magkakaroon tayo ng recognition po dito sa church. Okay, so bago po tayo mag-aral po ng salita po ng Diyos, ay manalangin po tayo, mga kapatid. Let us pray. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ang aming one and only audience. At hindi po kami, Lord. And nakatingin ka po sa puso at isipan namin lahat ngayong araw pong ito. And Lord, may you find us faithful. May you find us, Lord, desiring your presence, Lord, your touch today. Na hindi ang aming mga sarili, ang aming pong itaas o pakilala. Kundi, Lord, ikaw ang makilala. Kaya nga, Panginoon, nawa itong linggong ito is not just another Sunday. May this day of your day, Lord God, is your day that you have touched our hearts again, Lord. And we do ask for the presence and the power of the Holy Spirit in our midst today. Panginoon, we cannot really understand your word without the guidance of the Holy Spirit. Kaya speak to every one of us. Speak to our hearts. Speak to our minds, Lord. At sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita, Panginoon, makita po namin yung mga sarili po namin sa liwanag at kapangyarihan ng iyong mga salita. At sa pag-aaral po namin ng salita, makita po namin, Panginoon, ang mensahe mo personally po sa aming pong lahat. Kung sino ka at ano yung tinuturo mo, pinaparinig mo, pinapakita mo sa aming buhay sa pamamagitan ng mensahe mo sa umaga po ito. Pagpalain mo po ang bawat isang kapatiran na narito po ngayon. At ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So nagpapatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral sa Book of Acts. Last Sunday, pero po nung last Sunday, natapos po ni Brother Joey yung lesson, napakaganda po. It's in Acts chapter 20. Ito po yung summary, no? Yung title niya, Finish the Race Faithfully, Starting Strong versus Finishing Well. So, didiscuss niya po dyan tatlong bagay sa Book of Acts chapter 20. No, yung kahalagaan ng faithful servant proclaims the whole counsel of God. Okay, and 2 is a faithful servant finishes the race with courage. At pangatlong point niya po is a faithful servant protects the church. At napakahalaga po ng mga pwede niyo po siyang balikan sa live po natin. Na kung hindi niyo po siya napanood, ganda po ng lesson ni Brother Joey dyan. So, manood na lang po kayo sa ating Facebook page at mapapakinggan niyo po dyan yung message, mga kapatid. And today, mga kapatid, patuloy po tayo in Acts chapter 21. Actually, magkakadikit to, 21, 22, 23. Pero may mga ibang magdidiscuss ng 23, I think, Brother Seri yata yun, no, sa 3rd week of April. So, ang Acts chapter 21 po, medyo po mahaba po siya, hanggang 40 verses. But there are 3 things that I would like to share about the Acts chapter 21. At pinamagatan ko po ang ating pong short sermon today, the cause of commitment. Okay? At dito po sa Acts chapter 21, tatlo po yung makikita po natin dito. It's divided in 3 parts and 3 points. At una po na makikita po natin points dito is discerning God's will amidst counsel. Kasi in verses 1 to 14, diyan po natin makikita na kung saan ay sila Pablo nagpunta sa iba't ibang lugar. Kasi ito na po yung last part ng kanyang missionary journey. Natapos na po yung first, second, and third missionary
journey ni Apostol Pablo. Pabalik na po siya sa Jerusalem. No? And sabi nga po doon, dito sa verses 1 to the following verses, nagpunta po siya sa lugar ng Kos, nagpunta po siya sa Patara, nagpunta po siya sa Phoenicia, at nagpunta rin po sila sa Cyprus, at Syria, at Tyre, at nagpunta po sila kung saan ay malapit na po papuntang Jerusalem. At makikita po natin dito sa kanyang mga nakaharap na mga kapatiran, mga kapatid, yung costly fellowship na meron po sila. Kasi Paul meets with disciples who share love but also warning about his safety. Kasi dito pa lang, makikita po natin in verse 4, makikita po natin yung mga disciples na nag-stay for 7 days, na sila po ay nagsalita po kay Paul through the Spirit that they are warning him not to go to Jerusalem. Maganda po yung intensyon ng mga kapatiran ito. Kasi sabi nila, the Holy Spirit spoke to them, nasabihan si Paul na huwag pumunta sa Jerusalem. No? Kaya nga po, sabi doon in verse 5, when our days there were ended, we departed and went on journey, that they all with wives and children accompanied us until we were outside the city, and kneeling down on the beach, we prayed and said farewell to one another. Then we went on board on ship, and they returned home. Ito pong pagpe-fellowship po nila ay hindi ho ganun kadali, kasi nga ho si Pablo ay determinado na pumunta ng Jerusalem, mga kapatid. And isa sa mga kapatiran na ginamit ng Panginoon ay ito nga po, nasabihan o warningan si Pablo na huwag pumunta sa Jerusalem. Kasi nga po, alam nila ang mga taga-Jerusalem Jews, mga tinatawag na panatikong Hudyo sa kanilang reliyong Judaismo, ay galit kay Pablo dahil sa mga pangangaral ni Apostol Pablo. Kaya they warned Paul, mga kapatid. At hindi lamang po yun. After that, mga kapatid, nagkaroon na naman po ng isang prophetic warning kay Apostol Pablo. No? So, una, yung mga kapatiran, sabi po doon, through the Holy Spirit, ay nag-warn kay Pablo na huwag pumunta sa Jerusalem. Pangalawa, nagkaroon din po another ng prophetic warning ang isang prophet. Sino po yung prophet na yun? Si Agabus. Agabus prophetically warns Paul of his coming change in Jerusalem. Sabi po doon sa verse 10 and verse 11, while we were staying for many days, a prophet named Agabus came down from Judea. And coming to us, he took Paul's belt and bound his feet and hands and said, thus says the Lord, Holy Spirit, this is how the Jews at Jerusalem will bind the man who owns this belt and deliver him into the hands of the Gentiles. No? So, nag-warning po yung mga kapatiran kay Pablo na huwag pumunta sa Jerusalem. And then another prophet came, sabi doon, thus says the Lord, that ito kinuha niya yung belt ni Pablo at dinemonstrate niya kung ano ang mangyayari kay Pablo pag pumunta po siya sa Jerusalem. No? The warnings from the Holy Spirit were intended to prepare Paul and not to stop, mga kapatid. At alam niyo po, anong sabi po dito ni Pablo, mga kapatid? In verse 13, makikita po natin yung devotion of duty ni Paul sa pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Paul is willing to not only be bound, but also for to die for the name of the Lord Jesus Christ. Verse 13 says, sabi po ni Paul, so winarningan po siya ng mga taga-Jerusalem, ang mga kapatiran na huwag pumunta sa Jerusalem. Prophet na po itong nagsalita, yung pag-prophet po yung nagsalita, ay talagang galing po sa Panginoon. Pero ano po sabi ni Pablo? No? Then Paul answered, what are you doing, weeping and breaking my heart?
For I am ready not only to be imprisoned, but even to die in Jerusalem for the name of the Lord. Alam niyo ho, minsan may mga nagpapayo sa atin ng mga magaganda. Diba? And we really appreciate yung mga warning. Huwag kang pumunta dyan, hindi ka mapapabuti dyan. Huwag mong gawin ito dahil baka mapahama ka. These people na nag-remind sa atin, they are just concerned sa ating pong mga buhay. Di ba? Kaya sila. But sometimes, we need to discern. Kailangan po natin ng discernment also from God kung dapat pa talaga tayong sumunod sa kanila. No? Their only concern sometimes is our safety. Our good. At itong mga tao ito, mga mahal nila si Pablo at mga lingkod po ng Diyos. Pero bakit ganun? Na sa kabila ng tinatawag na warning nito sa kanila, nila kay Pablo, ito po yung heart ni Pablo, mga kapatid. That he is continue or willing to die for the Lord. Kasi his life is at God's disposal, mga kapatid. At napakahalagang bagay po nito na dapat ay sa buhay po natin bilang mga Christians, then may mga darating talaga that we need to go to a certain place or God is calling us to place us in a certain place, and sometimes delikado po yung mga lugar na yun. Pero kung yun ang kalooban ng Panginoon, kailangan nating sumunod. Because Paul knows his calling. Diba? Makikita po natin, mga kapatid, sabi po, bago pa si Paul ay nagkaroon ng mission, in Acts chapter 9, verse 15, ito po yung dahilan ng pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Tingnan po natin po yung conversion niya. Acts chapter 9, verse 15 to the following verse. But the Lord said to him, Go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will show him how much he must suffer for the sake of my name. Ang tindi po ng sinabi ni Lord dito kay Ananias. Kasi si Ananias ang kausap dito ni Paul. Ito yung time on the way of Damascus na na-encounter ni Paul o ni Saul pa ang Panginoon. At hindi ito nakakalimutan ni Paul, mga kapatid. And prior to this chapter, mga kapatid, chapter 21, meron ding sinabi ang banal na Espiritu Santo kay Paul. Sabi po doon, Acts 19, verse 21, sabi po dito, Now after these events, Paul resolved in the Spirit to pass through Macedonia and Achaia and go to Jerusalem, saying, After I've been there, I must also see Rome. And even in Acts chapter 20, verse 22, the Holy Spirit talks to Paul, sabi po doon, And now behold, I am going to Jerusalem, constrained by the Spirit, not knowing what will happen to me. No? So tapos chapter 21, may mga warning sa kanya not to go to Jerusalem. Pero ang instruction sa kanya ni Lord, pumunta sa Jerusalem. May conflict po ba doon, mga kapatid? Para may conflict doon, Pastor? Hindi po. Yun po ay preparation kay Paul para sa kanyang nalalapit na paghihirap o persecution na harapin. At mamaya makikita po natin yun. Napakaliwanag po kay Apostol Pablo, mga kapatid, ng pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Inalis siya ng Panginoon sa kanyang comfort zone. Tandaan po natin, si Paul po ay matalinong tao. Siya po ay scholar from the feet of Gamaliel. At lahat ng kanyang mga natamo o na-achieve, sabi niya sa Philippians, tinuring niya lang itong parang dung o dumi.
Because he want to know Christ more and serve Christ more. Kaya nga, itong mga nangyayaring ito na warning sa kanya, tatanggapin niya to, pero patuloy pa rin siyang pupunta sa Jerusalem. Because yun ang kalooban ng Panginoon. At makikita po natin dito, last nga, na sa chapter 20, sinabi niya po dito, yung napakagandang verse. Sabi niya po dito sa 20:24 ng Acts, But I do not account my life of any value, nor as precious to myself. If only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Wala nang halaga sa kanya ang kanyang buhay. Hindi niya pinapahalagahan kung anong meron siya. Ang pinakamahalaga sa kanya ay maganap kung ano yung pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Right? Kaya nga, makikita po natin dito po sa first point natin, yung discerning God's will amidst counsel is very important. The brethren and even the prophet is counseling Paul, but he is still focused sa kanyang mission. And God is preparing him for that day na mangyayari po sa kanya, mga kapatid. Kaya makikita po natin dito, after that conversation, sabi ng mga kapatiran, in verse 14, and since he would not be persuaded, we ceased and said, let the will of the Lord be done. Diba? Makikita po natin dito yung submission to the sovereign will of God. At napakahalaga po nito, mga kapatid. We can see in the attitude of Paul in this point, mga kapatid, that Paul was a top apostle. Very passionate and very bold. He is very focused on his mission, a man of great determination. He persevered in difficult, very long job God gave to him to plant churches. And he had a love for people, particularly for his own people. Mabasa po natin yan in Romans chapter 9, verses 1 to 4. And his priority is the will of God in his life. His ultimate priority is the will of God in his life. Question, mga kapatid. What do you think is the will of God in your life today? What is the ultimate will of God in your life today? Kagabi po, nag-iisip ako, nagre-reflect ako, tong 1 week na ito, naluwalhati ko ba si Lord? Ano ba yung naging intention ko, yung heart ko for this whole week? Dumaan ba sa isip ko na sa lahat ng gagawin ko bawat araw, una, maluwalhati ko si Lord. Pangalawa, makalakad ako sa kalooban ni Lord at maging pagpapala sa mga taong nakapaligid sa akin. We need to see ourselves as the children or child of God. Napakaraming clouds sa buhay po natin, napakarami nating iniisip. But have we ever think sa bawat 24 hours, 7 days a week na dumadaan sa buhay natin, yung will of God sa buhay po natin, to glorify God sa buhay po natin. Baka puro work tayo. And hindi dumaan sa isip natin na luwalatiin si Lord sa work natin. Baka puro study tayo, o business tayo, o tropa tayo, o kung ano man yung ginagawa natin. But we never thought to do the will of God. Yung mga kapatiran, at yung mga kausap ni Paul dito, kitang-kita nila yung puso ni Pablo. Kaya ang resolution po nila, let the will of the Lord be done.
Tanong, the will of the Lord be done ba sa buhay nyo, buhay natin? This whole week? Is God glorified sa buhay po natin? Right? O masyado tayo nakinig sa napakaraming boses sa paligid. Yun, na out of focus tuloy tayo. Nakinig tayo masyado sa media, naapektuhan ng media, nakinig tayo sa social media, nakinig tayo sa mga taong nakapaligid sa atin, pero may sinasabi si Lord sa atin na ito ang gawin natin. Hindi pa po ba kayo? Hindi po ba? And the light of Paul, because of his commitment to God, walang makakatibag ng kanyang commitment na yun sa Panginoon. Ang dami pong oras po nating nasasayang, mga kapatid. Not giving glory to God, not thinking of the will of God, and not to become a blessing also to others. Sometimes, mas nakikita pa ng maraming tao sa atin, tayo, yung sarili natin, kaysa si Lord. And that's why we should reflect. Right? We should reflect, mga kapatid. In this point, mga kapatid, we can see, how yung discernment ni Paul, ay nagdala sa kanya to continue to focus in the will of God that will glorify God's name. Amen? Diba? Pangalawa, makikita din po natin dito sa chapter 21, not only discerning God's will amidst counsel, makikita din po natin dito, mga kapatid, sa point number po natin is testifying in a tense city. We can see that in chapter 21, verses 50 to 26. Na po, sinasummarize ko na lang. Una po, makikita po natin dito is full report God's work doon po sa Jerusalem Council. We can see that in 21 to 25. Diba? He is reporting to the Jerusalem Council. Sino po ang pastor ng Jerusalem? Si James po. At yung mga elders po doon. Sinabi niya po kung ano yung ginawa ng Panginoon, kung gaano ka-evident yung kapangyarihan ng Panginoon sa pag-mission nila for 3 mission. First, second, third mission. No, sabi sa verse 17, when we had come to Jerusalem, the brothers received us gladly. On the following day, Paul went in with us to James, and all the elders were present. Verse 19, after greeting them, he related one by one the things that God had done among the Gentiles through his ministry. And when they heard it, they glorified God. Diba? They glorified God. Kasi nakita nila, narinig nila, even Peter, nung pumunta po sila doon sa lugar na kung saan mga Gentile world, nakita niya yung kapangyarihan ng Gospel of Christ. Nakita niya kung gaano karami yung mga nakatanggap sa Panginoon. Nakita niya kung gaano karami yung nakayong church. Nakita niya kung gaano karami yung nagbagong buhay. At alam niyo po, napakahalaga po nitong report na ito. Sa atin po, di ba, ang ating senior pastor, every time na meron siyang pinupuntahan, he give report. No, galing siya last week lang o kahapon nakakauwi lang nila, galing sa Surigao. At tinapos po yung Bible school po natin at nag-report siya. At sa mga iba pang mga travels niya for the mission, kahit kami, nagre-report kami how God works and how the mission work was successful. At napakahalaga po nito, mga kapatid, kasi ito po ay nagbibigay sa atin ng encouragement and also awareness. Diba? Na ganun pala ang ginawa ng Panginoon sa lugar na yun sa mga kapatiran. At yun yung buhay ni Paul, mga kapatid. Kahit nga po sa paghingi niya ng support sa mga Macedonian churches at dinala niya sa Jerusalem, nire-report niya po ito, mga kapatid. No, so, napakalaki ng tiwala ng mga leaders ng Jerusalem Church kay Apostol Pablo, mga kapatid.
Pero hindi po natapos doon yung pagre-report ni Pablo. After his report, mga kapatid, may sinabi po si James. Sabi po dito, and they said to him, verse 20, you see, brother, how many thousands there are among the Jews. To those who have believed, they are zealous for the law, and they have been told about you that you teach all the Jews who are among the Gentiles to forsake Moses, telling them not to circumcise their children or walk according to our customs. Ano po makikita po natin dito? Napakagandahan ng reporting. They glorified God. And after that reporting, may issue kay Pablo. Di ba? Ano yung issue sa kanya? Sa verse 21, sabi po doon, balikan po natin. And they have been told about you that you teach all the Jews who are among the Gentiles to forsake Moses, telling them not to circumcise their children or walk according to our customs. Alam nyo kasi sa mga Hudyo, napakahalaga pa rin po sa kanila yung customs at yung law of Moses. Kahit sila po ay Kristiyano na. Wala naman po problema kay Pablo doon. Huwag lang nilang sasabihin na yun ay kasama sa salvation. Doon sila nagkakaproblema. Pero to walk at the custom or the law of Moses, there is no problem. Kay Paul po yun. Pero may mga Hudyo na siya ay ginawa ng issue. Diba? Na mayroong false accusation sa kanya na siya daw ay pinituro na bawal na yon. And we can see this, mga kapatid, yung paano ni Paul ni-handle yung rumors with grace. Sabi nga, to appease Jewish believers, Paul agrees to demonstrate his respect for the law by participating in purifying ritual. So para ma-appease sila, matanggal yung issue kanya kasi ginamit siya din po ni Lord vitally, powerfully, effectively, ang daming na bless. And then after which, may issue, may problema. Kasi mayroong ginamit ang kaaway na magdala ng mga bali-balitang hindi niya naman tinuro. So, anong ginawa ni Pablo? Paano niya hinandle yung rumors, yung false rumors na to with grace? Nakikita po natin in verses 21, 22 to 26, ano po? Siya po ay nag-submit doon sa tinatawag na isang ritual, no? Just to make them, magkaroon sila ng katahimikan at kapayapaan at ma-appease at matanggal yung issue. Ano po yung ritual na gagawin po ni Pablo dito? Yung ritual na ginagawa ng mga Nazarene o Nazarene. Kasi sila nung chapter I think 18, meron po siyang bawe na natapos yung pagiging Nazarene niya. Pag ikaw po ay nagkaroon ng vow, ritual purifying ritual, ang gagawin mo po ay mag-abstain ka sa mga bagay-bagay. At gagawin mo yon because you want to serve God at ikaw ay maglilingkod sa Panginoon at magpo-focus sa paglilingkod sa Panginoon. Para matanggal yung issue sa kanya, ano yung ginawa ni Pablo, mga kapatid? Sabi po dito, may 4 na daraan sa ganitong purifying ritual. At siya po ay nag-submit doon sa ritual na yun. Si Pablo nag-submit sa ritual na yun. Hindi ba masama yun? Alam niyo po, ito po ang kagandahan kay Pablo. He is not judgmental. And he is also a flexible person. Tinitingnan niya yung malaking picture, hindi lang yung pinaka-issue. Kaya nga to appease the Jews, especially those na nag-a-accuse sa kanya, and to maintain the unity, the need for the unity, siya po ay nag-submit doon sa ritual na pinapagawa sa kanya. Nakatunayan na hindi niya talaga pinagbabawal itong mga bagay na ito as long na hindi ito kaugnay sa salvation. Kasi nga sa kanila, mahalaga pa rin
yung mga purification, mahalaga pa rin yung customs, no, mahalaga pa rin yung tinatawag na law of Moses. No? Mahalaga po sa mga Hudyo yun. Kaya nga iba po yung issue ng mga Gentiles. Naalala niyo po nung nagkaroon sila ng tinatawag na council meeting, na nagkakagulo yung Hudyo at Hentil. Kasi nga, yung mga Hentil, wala silang batas. Kung ano ang gusto nilang gawin, gagawin nila. Ito naman mga Hudyo, ang daming batas. At gusto ng mga Hudyo na sumunod itong mga Hentil sa batas ng Hudyo. Hindi pa pwede po yun. Parang tayo lang dito, di ba mga kapatid? Ang dami po nating mga traditions po dito. Dami rin po tayong mga batas. Right? Pero nung naging Kristiyano tayo, nakilala natin kung ano yung mga maling ginagawa natin at yung mga tradition na pwede naman nating i-maintain. Ano yung mga magagandang tradition na meron po tayo na kahit Kristiyano tayo ay mini-maintain natin? Pagmamano. Di po ba? That is our tradition na kahit na Kristiyano ka at di ka Kristiyano, pwede mong gawin kasi walang masama. Pagsagot ng po at opo. No? Mahalaga po yun sa atin. Pero sa ibang lugar, dito sa Pilipinas, especially sa Mindanao, hindi mo maririnig yung po at opo. At kapag ikaw ay elder doon, at kausap ka ng mga bata, kakausapin kang normal, hindi ka use, ma-open ka eh. Yung pride mo madadali. Kasi ganun sila. And we need to respect them. Alam niya Ate Det yan, di ba? Hindi sila maupo at po. Kasi yun sila. At we need to respect them. At si Pablo po, alam niya po yung kanyang ginagawa. Bakit po siya nag-submit? Para matapos yung issue, para ma-maintain niya yung unity ng church sa Jerusalem, at para patuloy na makapenetrate po siya ng gospel sa mga kapatid. Ito po yung napakagandang sinabi niya po. 1 Corinthians chapter 9, verse 19 to the following verses. Sabi po dito ni Paul, "For though I am free from all, I have made myself a servant to all." Take note of that. "That I might win more of them." No? "To the Jews, I became a Jew." So yung sa Jerusalem, mga Hudyo. O gusto nyo, eto gawin ko para matanggal yung maling akala nyo sa akin at maling tinuturo ko, susunod ako kasi Hudyo rin ako. Sabi ni Pablo, ba? "To the Jew, I became a Jew in order to win Jews. To those under the law, I became as one under the law. Though not being myself under the law, that I might win those under the law." Verse 21. "To those outside the law, I became as one outside the law. Not being outside the law of God, but under the law of Christ, that I might win those outside the law." Verse 22. "To the weak, I became weak, that I might win the weak. I become all things to all people, that by all means I might save some." Last verse. "I do it all for the sake of the gospel, that I may share with them in its blessing." It's all for the sake of the gospel. Yun lagi yung kanyang intensyon. Right? Ang hirap po nung ginagawa niya. At hindi ho natin kaya yun. Kasi tayo, gusto natin nasa comfort zone. Hindi tayo marunong maging flexible. Alam mo, pag missionary ka, hindi po pwede maarte doon. Pag pinakain ka ng utak na unggoy, pumunta ka sa isang tribo, kakain ka talaga. Diba? Kung ano yung hindi mo nararanasan dito sa iyong buhay comfort zone, pag pumunta ka sa misyon, lahat, iba't ibang klase, mararanasan mo. Mag-a-adjust ka talaga.
kakalimutan mo, papatahin mo yung sarili mo, yung pride mo. Just for the sake of the gospel, mga kapatid. That's why he became a servant of all. And for the unity of the church in Jerusalem, how he handles the rumors with grace? Nag-submit po siya doon sa kailangan niyang gawin. Right? And we should learn, mga kapatid, to adjust or be flexible in different situations and apply grace in it. Unity is very important sa loob po ng church. Kung ito ang makakapagbigay, itong bagay na to, itong gagawin natin ito, ang makapagbibigay ng pagkakaisa sa loob ng church, maging matibay lalo ang relasyon natin sa isa't isa bilang church, ay gawin mo. Because you love the Lord and you love the church. Kakalimutan mo yung sarili mo. Kakalimutan mo yung pride mo. Right? At yun yung prayer ni Lord, mga kapatid. In John chapter 20, John chapter 17, verse 20, sabi niya noon, I do not ask for this only, but also for those who will believe in me through their word, that they may be all one, just as you, Father, are in me, and I in you. That you also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. Diba? Napaka-tindi ng tense sa lugar kong iyon, ng Jerusalem, mga kapatid. But look at the attitude of Apostle Paul. Look how he handled the tense intention na mayroon sa lugar pong iyon. Right? At napakahalaga po that we really prayed pag may matinding tension sa ating sarili, sa paligid natin, sa buhay natin, sa pamilya po natin. Kasi pag hindi natin marunong tayuan kung ano yung tension na hinaharap po natin o sa paligid natin, baka magkamali po tayo ng gagawin o desisyon. Right? Marami bang mga tension sa buhay mo ngayon? What are the things na ikaw ay tensionado ngayon? And how you handle that tension sa buhay mo? Are you like the Apostle Paul? No? That he handled the tension in the Jerusalem Council, kahit may false accusation sa kanya, he handled it with grace. And he submit doon sa mga dapat na mag-submit sa siya to win those who are doubted with him. Na mayroong mga doubt and accusation sa kanya, kapatid. Diba? Pinagbawalan na siya binalingan na siya, pero because he is focused, determined, pupunta siya doon sa Jerusalem. Kasi yun ang kalooban ni Lord. At pagdating niya sa Jerusalem, may magandang report, pero may masamang nangyari o may mga accusation. Pero hindi po siya natinag. No? Because he knows his commitment to the Lord. Naalala mo ba yung commitment mo kay Lord, kapatid? Committed ka ba kay Lord? Or you are easily being shaken when tension comes sa buhay mo. Right? At pangatlo, at kahuli-hulihan, mga kapatid, na makikita po natin dito, we can see Paul standing firm in the midst of trials. Kasi, so nag-submit po siya doon sa ritual. For 7 days dapat yon. Pero hindi pa natatapos yung 7 days ritual. Sabi po doon sa verse 27, when the 7 days were almost completed, the Jews from Asia, seeing him in the temple, stir up the crowd and lay hands on him. Nabalitaan nila, andun pala itong Pablong ito. Tinawag nila yung maraming mga tao na galit kay Pablo. Ang sabi doon, laid hands on him. Diba? So yung prophecy sa kanya, nangyari, binugbog si Pablo dito.
Hindi natin alam kung sinampal, tinadyakan, kung ano-ano pinagsasabi sa kanya, at ganong karaming tao. Ang sabi po dito sa verse 28, no, ng mga taong Jews from Asia, crying out, "Men of Israel, help! This is the man who is teaching everyone everywhere against the people and the law and this place. Moreover, he even brought Greeks into the temple that has defiled this holy place." Galit-galit ang mga Hudyo pag may puntang Greek sa temple po nila. Kasi hindi nila kareliyon yun. Diba, marumi ang mga Gentile sa kanila. Matataas ang tingin ng Hudyo sa kanilang sarili, mga kapatid. Ang sabi po doon, binugbog na maigi si Pablo. Pero maganda po dito, mga kapatid, no? After the accusation and mob action, makikita po natin dito is the intervention of authority. Ano? In verse 31 to 36, makikita po natin yan. Dito siguro bago pa kunin ng authority o tribune si Paul, bugbog sarado na siya eh. No? Kawawang-kawawa na si Paul, siya lang po mag-isa. At hindi siya natulungan ng Jerusalem Council. Kasi po yun eh, maraming tao. Pero the good thing is, mga kapatid, dumating nga po yung authority. Sabi po sa verse 21 to the following verses, "And as they were seeking to kill him," papatay na po siya, "word came to the tribune of the cohort that all Jerusalem was in confusion. He at once took soldiers and centurions and ran down to them. And when they saw the tribune and the soldiers, they stopped beating Paul." Gaano na kaya kabugbog sarado si Paul? Gaano na katagal na pinagbababato, sisipa, sinasampal, sinusuntok si Paul during this time? Gaano na kahina kaya si Pablo during this time? Pero salamat, merong pong authority na kumuha sa kanya. Sabi doon sa verse 23, "Then the tribune came up and arrested him and ordered him to be bound with 2 chains. He inquired who he was and what he had done." Verse 34, "Some in the crowd were shouting one thing, some another. And as he could not learn the facts because of the uproar, he ordered him to be brought into the barracks. And when he came to the steps, he was actually carried by the soldiers because of the violence of the crowd." And verse 26, "For the mob of the people followed, crying out, 'Away with him!'" Yung mga tao, sinasabi, "Lumayo kayo sa kanya." Bugbog na bugbog, kawawang-kawawa si Pablo during this time. Kasi ito yung destiny niya. Ito yung kalooban ni Lord sa kanya. Pero ang maganda po dito, mga kapatid, in spite of the persecution na kanyang naranasan, makikita po natin yung courage to fall in chaos. Paul remains calm and requested to address the same crowd that sought his death, ready to share the gospel. Grabe no, mga kapatid? Verse 37 to 40. Nakuha na po siya ng tribune. No? At sabi niya dito sa verse 37, "As Paul was about to be brought into the barracks, he said to the tribune, 'May I say something to you?' And he said, 'Do you know Greek?' Verse 38, "Are you the Egyptian then, who recently stirred up a revolt and led the 4,000 men of the assassin out into the wilderness?" Verse 39, Paul replied, "I am a Jew from Tarsus in Cilicia, a citizen of no obscure city. I beg you, permit me to speak to the people." And when he had given him permission, Paul, standing on the steps, motioned with his hand to the people, and when there was a great hush, he addressed them in the Hebrew language, saying, next week na yung video. Chapter 23 na yun eh. 22 pala. No?
makikita po natin dito? Sino yung nakikita po natin dito na tinatawag na example ng nangyayari dito? Sino? Si Lord, di ba? Bugbog sarado, sinampal, dinuraan, kung ano nung ginawa sa kanya. But he never speak. Nagsalita lang siya in front ni Caiaphas o ni Pilato. Sabi niya lang, ikaw ang nagsalita niya. Sabi niya kasi, sinasabi niya, you are the King of the Jews. Yun lang yung word ni Lord. Ikaw ang may sabi niya. At ba yung word ni Lord? Doon sa cross of Calvary. Doon sa lalaki. Today, you will be in me with paradise. Dito si Pablo, come to think of it. Bugbog sarado, baka wasak na yung damit niya, puro dugo. Ano yung nasa isip niya? Ano yung nasa puso niya? Ano yung gustong niyang sabihin? Yung gospel of Christ pa rin. Gusto niya pa rin ipakita sa kanyang mga kabayan na kailangan nyo ang Panginoon. And next week nga po, tatalakayin po natin yun. Paano siya nagsalita. Dahil sabi doon, when there was a great hush, he addressed them in Hebrew language. Matalino po si Apostol Pablo. Alam niya kung paano niya pakakalmahin yung kabayan niya o yung crowds. No? Kahit na ang gulo-gulo na ng paligid niya, bugbog sarado niya siya, under persecution, naandun pa rin yung courage niya. Yung tapang niya. Kasi alam niya na siya ay nasa katotohanan. He's still standing firm in the midst of trials na pinagdaraanan. Kamusta ho tayo, mga kapatid? Can you stay courageous in the midst of chaos? Magiging matapang ka pa rin ba? Magkakaroon ka pa rin ba ng sound mind, maliwanag na isipan, maayos na kalooban, sa kabila na napakagulo na ng paligid mo? Ang taas-taas na ng gasolina. Naku po. Ang taas na ng bilihin. Di ba? Baka mawala na tayo ng kuryente. Chaos. No? Ang dami na ngayong nagrarally, mga kapatid, sa panahon po natin ngayon. Pero alam niyo po, in spite of all what is happening in our days, in our lives today, mga kapatid, let us become as a Christian. Kalmado lang, relax lang. No? Huwag kang aligaga. But have faith and exercise your faith in God, though the world and the surroundings are in chaos. Why? Sabi po ni Lord, John 16 verse 33, I have said these things to you, that in me you may have peace. Kanino lang po tayo magkakaroon ng peace? Kapayapaan? Kay Jesus. Kaya sabi niya, sinasabi ko sa inyo to, na kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa akin. In the world, in this world, you will have tribulation. But take heart, I have overcome the world. Amen? Take heart, kapatid. O ubusan na ba kayo ng bigas? Andiyan ang mga Judith nyo? Di ba? Andiyan ang lahat ng mga darating. But take heart, the Lord is with us. The Lord is with you. And He will never leave you. He will never forsake you. He is always with you. Amen? Matthew 28:20, sabi ni Lord, I am with you always, even to the end of the age. Continue to stand firm in our faith in God. Because God is so faithful that He will never, ever leave us. His character will never change. Nagbabago man tayo palagi, marami naman tayo pagkukulang palagi. Pero siya, hindi po siya nagkukulang. Hindi nagbabago yung kanyang mga pangako po sa ating lahat. Amen? So how is our commitment to the Lord today?
No? Gaano kadaming beses na shake itong commitment na ito. Mahirap po itong pinagdaanan ni Pablo. Pero one thing is for sure sa kanya. Kasama niya si Lord through his entire life. At nakapokus siya sa pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Nothing will shake him on his commitment and love to God. And I hope, mga kapatid, anuman po yung ating inaharap ngayon, nasa likod ngayon, nasa tagiliran ngayon, nararamdaman ngayon, iniisip ngayon, sana po hindi po yan mag-shake ng ating pananampalataya at commitment nito. We will continue to focus, to share the gospel of Christ. We will continue to focus to serve the Lord. Amen? And we will continue to glorify the Lord in our lives and become a blessing sa maraming tao, especially to our family. Amen? And I hope this message of the Lord for this morning ay naging pagpapala po sa atin and also reminds us that Paul, as mighty servant of the Lord, experienced a difficult life. But he was never be shaken or stop in serving God. Let us pray, mga kapatid. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, thank you, Lord, for this message of yours, O God. We saw in the life of Paul, Lord, kung gaano siya ka-determinado, kung gaano siya ka-focus, kung gaano kanya ka-love, kung gaano siya ka-serious, Lord, sa paglilingkod sa iyo. In spite ng kanyang naranasang napakahirap. Lord, we pray for our faith and for our heart, Lord. Lord, dami yung nangyayari sa paligid po namin. And help us, Lord, whatever will happen, Panginoon, sa aming pong paligid. Hindi po ito makapag-alis po sa amin sa pananampalataya namin sa iyo, sa focus namin sa iyo. But we will continue to serve you, Lord, and to become a blessing sa mga taong nakapaligid po sa amin. And thank you so much, Lord, for reminding us. Thank you so much, Lord, even for rebuking us kung kami ay may mga maling attitude o maling puso. And thank you, Lord, even for encouraging us today na ikaw ang aming napakahalagang sa bagay sa buhay po namin. Yung aming relasyon at pananampalataya sa iyo. Kaya pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, pinaparangalan ka po namin. Ito po, Diyos, ang aming panalangin sa pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Good morning po, mga kapatid.